Kinumpirma na ng National Bureau of Investigation patay na ang dinukot na South Korean national na si Ji Ik-ju. Pero wala na ang katawan ng Koreano dahil na-cremate na raw ito. Nakatutok si Chino Gaston. Bumalik ngayong hapon sa National Bureau of Investigation ang may bahay ni Ji Ik-ju, ang Korean businessman na kinidnap noong 1 taon at sinasabing biktima ng tokhang for ransom. Ang suspect na si SPO3 Ricky Santa Isabel nasa kustodiya ng NBI. May kasama itong ilang Koreano pero tumangging magbigay ng pahayag sa media. You care to give a statement, Can you give us a statement? Matapos ang ilang oras ng pulong, lumabas ang misis ng Korean businessman, inaakay ng mga taga-NBI. Ayon kay Attorney Roel Bolivar, ang hepe ng NBI Task Force Against Illegal Drugs, personal nilang sinabi sa misis ang mga impormasyong nakuha nila. Nagkaroon kami ng opportunity ni Attorney Galicia na inform siya personally what happened to her husband na patay na ito, na-cremate yung cadaver. October 18, 2016 ang kinidnap ang Korean businessman sa Pampanga. Ayon sa impormasyong mula sa NBI, nung araw din na yon, dinala sa puneraryang ito sa Caloocan City ang bangkay ng Koreano. Mga tauhan ng Green Funeral Services ang nagkumpirma nito. Ang may-ari ng punerarya ang nag-utos sa kanilang iproseso at ayusin ang bangkay. Pero hindi nakita ang bangkay ng Koreano sa punerarya. Walang bangkay doon sa parlor, walang bangkay doon. Andun lang yung mga empleyado. At nag-confirm na doon dinala? Confirm na doon dinala. Pinuntahan ng NBI ang compound na ito sa Lalomang, Quezon City kanina kung saan may mga krematorium sa loob. Itinuro raw ng informant ng NBI na isa sa mga krematorium dito pinakremate ang bangkay ng Koreano mula sa Green Funeral Services. Ayaw pa itong kumpirmahin ni Bolivar dahil patuloy pa raw ang investigasyon. Itinuturing na person of interest sa may-ari ng punerarya na nasa ibang bansa ngayon. Yung Green Funeral Services. Ang may-ari noon ay isang retired police at barangay chairman sa Barangay Bagbagin sa Caloocan City. Pero hindi pa rin makita ang mga labi ng Koreano hanggang ngayon. Kaya nagpapatuloy sa investigasyon ng NBI. Lubos daw ang pagdadalamhati ng misis nang malaman ang sinapit ng asawa. Ang nasabi lang namin na commitment ng NBI ay patuloy sa pag-iimbestiga. Ngayong araw isinailalim na sa pre-charge investigation ng 4 na tauhan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na nasasangkot sa pagdukot kay G kasama si Santa Isabel. They are under restrictive custody and they are undergoing investigation sa AKG. And on our part, they will be subject for pre-charge investigation. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.